Isang protesta ay dinaan ng mga biktima ng Bagyong Yolanda ang kanilang galit sa umano'y palpak na pagtugon ng gobyerno sa kalamidad. Sa kabila kasi ng bumuhos na tulong mula sa ibang mga bansa, patuloy pa rin daw naghihirap ang marami sa mga biktima. May ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano. Maris, matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda sa Eastern Visayas, eksaktong 3 buwan ngayong araw, nagtipon-tipon sa Mendiola, hindi lang ang mga nabiktima ng super bagyo, kundi pati na rin ang mga militanteng grupo na kinondena ang anilay pagiging inutil ng Administrasyong Aquino sa pagtugon sa pangangailangan ng mga nasalanta. Maris, sa Mendiola nagkita-kita mga militanteng grupo kasama ang mga taga mismong Tacloban na nabiktima ng super bagyo. Bukod sa pagbahagi ng kanilang karanasan sa programang isinagawa sa paanan ng Mendiola Peace Arch, ay kinondena rin ang grupo na pinangungunahan ng Bayan, Anak Pawis, Tindog People's Network, Anak Bayan at Gabriela ang kakulangan nila ng Pangulo sa pagtugon sa problema. Sa kabila kasi ng malaking donasyon mula sa international community, bukod sa tingi-tingin tulong sa mga nasalanta, tila ginagawa pa raw negosyo ang kalamidad. Imbes kasi na unang tulungan ng gobyerno ang mga nasalantang mangingisda at magsasaka gamit ang malaking pondo na nakuha ng bansa mula sa mga donasyon, humingi pa raw ito ng tulong mula sa mga negosyante sa pamamagitan ng public-private partnership na isinusulong ng Administrasyong Aquino. Malaki raw ang implikasyon nito lalo't wala namang garantiya na hindi pagkakakitaan ng mga nasalanta ng bagyo. Isa sa mga nakikisa sa protesta ay ang aktres na si Monique Wilson. Personal daw siyang nagagalit sa gobyerno dahil sa umano'y kakulangan nito ng political will. 3 buwan na raw ang nakakaraan mula ng bagyo. Marami pa rin ang mga bangkay na hindi pa nakukuha. Nakatenga pa rin ang mga donasyon at kulang-kulang pa rin daw ang mga infrastruktura. Ang nakikita ni Wilson na nagiging problema ay ang politika at burokrasya sa gobyerno. Kung tutusin naman daw kasi sa dami ng donasyong nakuha ng bansa, madali naman daw itong maipaabot sa mga naapektuhan ng bagyo kung merong political will. At dahil ngayon din ay ang ika-54 na kaarawan ni Pangulong Noynoy Aquino, sinabay na rin ng mga militanteng grupo ang pagsunog sa isang effigy na estilong birthday cake daw nila para sa Pangulo. Hindi lang sila bureaucratic, kundi hindi talaga sila makatao. Diba? Marami pa silang pinopolitika, marami pa silang iniisip, imbes na tumulong na lang, tingnan na lang yung need, yung kinakailangan ng mga tao at yun na yung i-serve. Hindi lang siya management political will din siya Kasi kung talagang gusto mo naman tumulong, magagawan mo ng paraan yun Nakakagalit yun na instead na tanungin muna yung mga biktima, paano sila babangon, ang una pang tinanong ng gobyernong ito ay yung mga negosyante sa ating bayan na ang pangunahin namang interes sa Eastern Visayas ay kumita. Maris, bago magtanghali kanina, ay tinapos na rin ng mga militanteng grupo at mga nabiktima ng Bagyong Yolanda ang kanilang kilos protesta. Dito rin yan sa paanan ng Mendiola Peace March kung nasan tayo sa mga oras na ito. Sa bilang ng mga realista, hindi raw sila bababa sa 300 o yung bilang ng mga nakiisa sa protesta ngayong araw. Hindi naman yan nalalayo sa bilang naman nila Police District na nasa 250. Samantala, sa bahay naman ng Pangulo sa Times Street, Quezon City kanina, ay binato ng ilang mga militante ng lamang loob ng isda ang bahay ng Pangulo bilang pagpapakita ng kanilang galit. Kaagad naman silang pinigilan ng mga pulis na nakaabang. Ang Malacanang, sinabi namang ginagalang nila ang aksyon ng mga militante basta't ito ay peaceful lamang. Yan muna mga pinakasariwang balita mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Dano Tingkungko.